Hello, good day everyone. Good day. So now we will proceed to our next topic. So it is all about dietary guidelines and food guides. Okay. So a nutrient recommendation. So a combination of experts in several food and nutrition organizations had instituted an expanded system called the Dietary Reference Intakes or DRIs. So this system includes four standards that list reference intake levels of essential nutrients so for most healthy population groups. So usually si dietary reference intakes or DRIs na sinasabi, it will serve as a guidance on the appropriate intake levels natin sa katawan natin, especially sa mga nutrients na kailangan natin intake. So it plays nagbibigay siyang support sa atin para maging healthy tayo, especially sa mga individuals like yung mga patient na hawakan natin. Okay, so kaya nagawa si DRI. So, si DRI, always remember na hindi lang siya basta numbers. So, si DRI, nagbibigay siya ng napakalaki ng role ni DRI because si DRI, it will keep us healthy. So, and informing important decisions natin sa mga dapat nating kainin. So, si DRI, nagsisilbi siyang navigator. So, or nagna-navigate siya sa atin kung tama pa ba ini-intake natin. Baka mamaya kasi sobra na yung kinakain natin, hindi pa tayo aware. So, kaya nga nagawa siya para ma-prevent yung pagtaba natin, yung pagpayat natin, 'di ba? More on sa ano siya, more on guiding talaga siya, more on pag-guide siya sa atin kung ano yung proper na dapat natin ini-intake. Like yung kailangan na ba natin magbawas ng sodium, ng mga maaalat, ng mga matataas yung sugar, 'di ba? So dito sa DRI na yan, so si dietary reference intake, it will serve as a reference natin siya sa mga ini-intake natin, sa mga kinakain natin. Okay? So, next is the ano nga ba yung mga four standards na example ng list reference intake levels natin. So, unang-una is yung estimated average requirement na sinasabi or EAR. So, when we say EAR, so average daily nutrient intake for 1.5. So, the healthy people in a particular life stage and gender group. So, si EAR is used in nutrition research and policy making. So si EAR or EAR na sinasabi is usually for nutrition research siya and policy making. So si EAR daw or si EAR hindi siya dinesign or ginawa para ma-meet yung needs ng kabuuan ng isang grupo. So ang sabi nga dyan is one half healthy people. So half the healthy individuals like lang yung mga life stages, gender group. So, based pa din dun sa mga factors na yun, like yung sa age nila, sa sex nila, such as yung mga male, female, di ba? So, majority kasi, sa mga male kasi is, mas prepare nila yung mga heavy meal yan eh. Di ba? Kasi nga, malaking build ng mga katawan ng mga lalaki, kaya majority ng kakainin talaga nila is, matataas yung content ng mga protein, ng mga carbs, di ba? So, unlike sa mga babae, hindi sila ganun ka alakas kumain kasi nga hindi din sila dito like mabilis sila palang mabusog ayon. So ano pa yung pwede natin factors, yung mga physiological state nila, di ba? Diyan papasok yun like yung mga buntes, di ba? Pagka pregnancy like yung pagbuntis yung patient natin or yung sa kanila pwede natin i-apply ER na yan kasi nga pag buntis, di ba, meron lang silang dapat na kainin, may mga pinagbabawal din sa kanila. Tapos, for example, mga first trimester pa nila, mga naglilihi pa yan. Meron talaga silang mga choice ng mga food na gusto nilang kainin, di ba? So, ano pa, yung mga nagpapadede, yung mga lactating mother, sinasawag natin. So, pag sinabi naman nating mga lactating mother, so, ang majority na kakainin yan is masasabaw, 'di ba? Yung mga matataas yung content ng liquid para nga mas maganda yung production ng kanilang mga gatas. So ang pinakamaganda nating mai-recommend or mai-endorse sa patient natin na nagpapadede is kumain sila ng maraming malunggay. Mataas yung content ng yung malunggay sa gatas, lalo sasabawan. Ayan. So si EAR daw or si estimated average requirements, so na-establish lang siya para sa mga distinct group lang siya, okay? Hindi siya kabuuan. So kaya nga sabi niya, one half the healthy people, okay? So next is the RDA. So when we say RDA or your recommended daily dietary allowance, so an average
daily nutrient intake for 97% to 98% of healthy people in a particular life stage and gender group. So si RDA, so ito yung parang what do you call this? Ito yung parang target intake level mo para ma-maintain mo yung good health, 'di ba? Para ma-prevent mo yung mga deficiencies. Kumbaga ito yung kailangan mong i-intake or ito yung nire-recommend ng DOH or ng World Health Organization para ma-maintain mo yung magandang health status mo para ma-prevent mo rin yung mga deficiencies or yung mga disease. So, for example, 'di ba, sa vitamin C, pagka sa mga vitamin C, ang majority niyan sa mga adult men, sa mga lalaki, around 19 pataas yung edad. So, ang kailangan daw, according to sa RDA nila is kailangan is 90 milligrams per day ng vitamin C yung ini-intake mo. So ayun daw yung kailangan mo, 90 milligrams per day. So ang katumbas na ito, for example na lang natin sa mga oranges, sa mga citrus, ang katumbas nun is 1 and 1/2. So pwede mo naman dalawahin na. Ayun daw yung katumbas ng 90 milligram na vitamin C na maaari mong makuha sa dalawang oranges. Pagka sa mga lalaki yun, ayun yung recommended nila sa lalaki na adult. Paano naman pag buntis, di ba? Pagka buntis naman, adult mga pregnant women, so ang ang recommended nila is 85 milligram per day. Okay? So unlike sa mas mataas talaga pag adult men, di ba? So ano pa, iron. For example naman natin sa iron, di ba? So sa mga lalaki, mga adult men, mga around 19 years old pataas, ang kailangan mo diyan 8 milligram per day. Pagka naman sa babae, 19 and adult women, 18 milligram per day. Why? Kasi nga kailangan mataas talaga yung iron na ini-intake ni babae. Why? Kasi nga nagano sila nagme-mens sila. Kaya kailangan mataas yung iron nila, mas maraming blood loss yung nawawala sa mga babae. Kaya majority mas mataas yung iron na kailangan nila intake. So paano naman pagka buntis, di ba? Pagka buntis naman, yan, lalo yan, mas kailangan niya na mas mataas na content ng iron. Why? Kasi nga hindi lang sarili niya yung sinusuportahan niya, pati yung baby sa tiyan niya. So ang majority na pwede natin pagkuhanan ng ng iron is syempre yung mga liver, yung mga beef liver, chicken liver, ayan, di ba? So diyan yung matataas yung content ng iron. So diyan majority natin pwede makuha yung iron. So ayun yung pwede nating i-recommend sa mga pasyente natin na medyo mabababa yung iron. So ano pa, pagka naman di nila prefer kumain ng mga liver, pwede natin yung mga fortified cereals, like for example yung mga Coco Crunch. Ayan, so may mga content ng mga iron niya, kumbaga meron na siyang halo ng iron na nakasama dun. Okay, so ayun yung mga tinatawag natin mga fortified. May mga mix na, nakahalo na kumbaga. Okay, so next naman natin is yung adequate intake. Pag naman sinabi nating adequate intake, so the recommended average daily nutrient intake level based on intake of healthy people. So based on observed or from experiments. Okay? So in a particular life stage and gender assumed to be adequate. So si adequate intake, from the words itself na adequate, based on sa based on observation sa it can be used as a target amount for a certain nutrient para ma-help yung plan natin na healthy diet. So kung gusto naman nating talaga, siyempre si adequate intake, ang more on observation siya and experiments. For example, sa fluoride, 'di ba? So si adequate intake nagse-set siya ng based on intakes that had been shown to prevent what? Ano ba yung nape-prevent ni fluoride, 'di ba? Si dental caries, more on sa teeth siya. So si adequate intake, more on sa experimenting siya, more on observations. Okay? So next. So tolerable upper intake levels. Pagka naman sinabi nating tolerable upper intake levels or UL, so the highest average daily nutrient intake level that pose no risk of toxicity to almost all healthy individuals of a particular life stage and gender group. So si tolerable upper intake level, so the highest level. So ano nga sabi niya, the highest level for nutrient that nearly all healthy individual can reach without adverse effects. So si
walang magiging possible na risk or toxicity dun sa patient once na ginamit nila yung UL or yung tolerable upper intake level. So si UL is ano lang siya, more on a safety guideline. So hindi siya target intake. So kumbaga si UL or si tolerable upper intake level, safety guideline lang siya, more on guide lang siya, hindi siya yung mga target intake. So pagka gusto natin meron tayong ini-intake or may kailangan tayong ma-emit na or may target tayo na weight or may target tayo ng timbang natin, 'di ba? You should aim for what? You should aim for the RDA or yung recommended dietary dietary allowance, 'di ba? So or for example, yung adequate intake. So sila yung mga pwede nating gamitin pagka gusto nating meron tayong tina-target na may gusto tayong ma-meet. Unlike kay UL, more on sa guidelines lang siya. So kaya hindi siya nagpo-post ng any adverse effects sa katawan ng tao because hindi siya naman target intake, unlike nung nauna nating dalawa. Okay? Next, ayan, si acceptable macronutrient distribution range or yung AMDR na sinasabi. So it represents the range of intakes for energy nutrients that provide adequate energy and nutrients and reduce risk of chronic disease. So si AMDR, so katulad ng discuss natin before, diba, sabi ko sa inyo, kailangan 45 to 65% of kilocalories or kcalories from carbohydrate. Yun na, diba? 45 to 65. And then sa fat naman, 20 to 35%. And then kay protein, 10 to 35%. So as you can see, mas mataas talaga yung percent ni carbohydrates kasi nga ang tulad ng sabi natin, si carbohydrates energy giving food siya. So kailangan ng katawan natin ng maraming energy talaga. So si majority talaga ng kakain natin is manggagaling dapat or may content dapat ng carbohydrates. Ayan, next is the dietary guidelines and food guide. So provides an overall nutritional guidance and advices on healthy eating, making sure that your diet is meeting your nutritional needs at the appropriate amount. So it's just guidelines na kailangan ma-meet natin, especially dun sa patient natin. So hindi naman kailangan na yung basta-basta lang tayo magbibigay sa mga patient natin. Kailangan ma-meet yung mga nutritional needs nila na kailangan. For example, malata na yung patient mo, pale na siya. So napapansin mo lang siyang kulang na siya sa iron. Tapos hindi mo pa siya bibigyan ng iron. Kaya kailangan maging observable din tayo sa mga patient natin. Kailangan magbe-base tayo palagi sa mga sa nakikita natin sa patient. So based din dun sa mga chart ng patient natin, dun lang tayo magbe-base before tayo magbigay dun sa mga pasyente natin. Kailangan mabigay natin or ma-meet ng patient yung nutritional needs na kailangan nila. Wag lang basta sobra, wag lang din kulang. Kailangan nandun lang tayo sa neutral based dun sa binigay sa kanila ng doktor. Okay? So ito yung magiging topic natin. So outline, USDA food guide, my pyramid, food exchange list, food labels, and then nutrient guidelines for Filipinos. Okay, so una. So USDA food guide. So United States Department of Agriculture, the dietary guidelines for Americans 2015 to 2020. So is a critical tool for professionals to help Americans make healthy choices in their daily lives to help prevent chronic diseases and enjoy a healthy diet. So it serves as the evidence-based foundation for nutrition education materials that are developed by the federal government for the public. So etong dietary guideline na to is not intended siya para makapag-treat ng mga disease. Kumbaga ito yung ginagamit ng mga tao or ng mga Americans daw para ma-prevent yung mga disease na maaaring mangyari sa kanila or ma-lessen yung mga deficiency na kailangan ng deficiency na maaaring makuha ng mga tao. Okay, so more on a dietary guidelines lang din siya. Tapos hindi lang tayo basta-basta nagbe-base kung saan-saan. Kumbaga evidence-based tayo as always. So kaya kailangan, 'di ba, before tayo mag-conduct ng kahit anong procedure sa patient natin, kailangan meron tayong pinagkuhanan, meron tayong basis
Hindi naman pwedeng basta natin i-apply sa patient natin yun o basta natin ibibigay yung guidelines na yun sa patient natin na hindi muna siya napatunayan before na naging effective siya sa tao. Baka mamaya naman kasi hindi pa siya natatry sa tao tapos tinry na agad dun sa mga pasyente natin. So possible na magkaroon ng effect dun sa hindi magandang effect dun sa patient natin. Okay, so more on ano siya, evidence based tayo palagi. And also this one is the USDA food guide is nag-update siya every 5 years. So 2015, 2020, so 2025 this year. So possible mailalabas na naman silang dietary guidelines na bago para mas mapansin nila na or mas maging healthy yung mga patient nila. Okay, so majority talaga is yung updated yung ilalabas nila. Okay, so next, the guidelines. So ano ba yung guidelines? So follow a healthy eating pattern across the lifespan. So all food and beverage choices matter. So choose a healthy eating pattern at an appropriate calorie level to help achieve and maintain a healthy body weight, support nutrient adequacy, and reduce the risk of chronic disease. Okay, so ito daw yung sa una, follow a healthy eating pattern across the lifespan. So sundin natin lang yung mga bagay na need ng katawan natin, and also lahat kasi yan nagmamatter. Kung ano man yung kainin natin, whether maliit man yan or malaki, maaaring maging maging factor yan kumbaga dun sa health natin. Baka mamaya naman kasi kahit yung katiting na kinakain na yan mag-trigger dun sa isang deficiency na possible na lumala. Okay, kaya i-follow lang natin yung mga bagay na need talaga ng katawan natin. Wag na tayong sumobra, wag na rin maging kulang. Okay, so focus on a variety, nutrient density, and amount. So to meet nutrient needs within calorie limits, choose a variety of nutrient dense food across and within all food groups in a recommended amount. So nutrient dense food. Pag sinabi nating nutrient dense food, ito yung mataas yung content ng or amount ng vitamins, ng minerals, ng fibers, and any other beneficial nutrients. Basta mataas yung content niya ng calorie. Basta ito yung nagbibigay sa atin ng energy, ng grow, di ba? Ayun yung nutrient dense food na sinasabi. High amount of vitamins and minerals. So mag-focus lang tayo sa mga kung saan sa tingin natin makaka-help sa atin. Okay? So limit calories from added sugars and saturated fats and reduce sodium intake. So, di ba? Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, saturated fats, mga added sugar, di ba? Ayun yung mga unhealthy foods. Possible tayo makakuha ng disease dyan, like yung pagtaas ng BP, pagtaas ng cholesterol natin. So kailangan natin i-limit yon kasi nga sobrang sobrang yung mga sugars, yung mga saturated fats, lalo yung mga sodium, di ba katulad ng sabi ko, sodium attracts water, di ba? So once na ganun, possible na tumaas yung BP natin. Kaya kailangan natin i-limit yung mga ganung bagay, lalo kung nasa genetics natin, nasa lahi yung ganon. So try natin i-lessen. Okay? So shift to healthier food and beverage choices. So choose nutrient dense food katulad ng sabi natin kanina, and beverages across and within all food groups in place of less healthy choices. So consider cultural and personal preferences to make these shifts easier to accomplish and maintain. Okay? So support a healthy eating patterns for all. So everyone has a role in helping to create a support healthy eating patterns in multiple settings nationwide. So, from home to school to work to community. So, possible tayo maka-help or makapag-promote ng mga proper diet. So, lalo kung sa bahay natin. Kasi minsan sa bahay nag-i-start yan eh. Kaya, yun na-encourage tayo sa mga unhealthy foods like yung mga alcohol, diba? Yung mga matataas yung content na sodium, ng sugar, sa mga matataas yung saturated fats, di ba? Kaya nga dapat try natin kaya nga sabi niya, support healthy eating patterns for all. Kaya kailangan natin much better. Kung tayo naman is may knowledge tayo, pwede natin turuan or i-help yung mga kamag-anak natin. Kasi sa bahay talaga siya nag-start. Once na nakasanayan natin siya sa bahay, na ginagawa natin siya, maaaring magawa din natin siya sa labas. Tapos maaaring ma-impart pa natin sa ibang tao, which is mali naman. Okay, so tayo na may knowledge kung ano yung healthy tsaka yung hindi healthy,
try natin i-apply natin sa sarili mismo natin, tapos ituro natin sa pamilya natin or sa paligid natin para healthy lahat ng tao at para mabawasan yung mga deficiencies na maaari nila makuha, di ba? Okay? So, my plate. Pag sinabi nating my plate, so, healthy eating plate. So, kung mapapansin nyo dyan, meron tayong vegetable, fruits, whole grains, tapos healthy protein. So, una, healthy oils. Use healthy oils like yung olive and canola oil for cooking on salad and at the table. Limit butter, avoid trans fat. Okay? So, etong healthy eating plate na to, kung mapapansin nyo, isa lang siya, parang visual guide para ma-help yung mga individuals para ma-maintain or makapag-create sila ng balance ng healthy meals nila. Kumbaga, kung ma-appreciate nyo or kung mas maano nyo, para siyang katulad nun sa atin, para siyang tawag dito, pinggang Pinoy kung tawagin, di ba? Ayun yung parang same lang sila ng pinggang Pinoy. Meron siyang go foods, grow foods, glow foods, di ba? Katulad nito sa vegetable and fruits, di ba? More on sa mga go foods yan, whole grains, di ba? Healthy protein, more on sa grow foods. So, more on ano siya, proportions ng mga different food groups na kailangan natin ito yung magiging diet natin each meal. So, kailangan ganyan daw yung kakainin natin sa araw-araw nating kinakain. So, ang pinaka main message lang talaga ng healthy eating plate or yung my plate is focus lang tayo sa mga diet natin, sa diet quality na maaari nating intake. Katulad niya sa vegetable, the more veggies and the greater the variety, the better. Potatoes and french fries don't count. Eat plenty of fruits of all colors, then also drink water, tea or coffee, and then eat a variety of whole grains. Di ba kasi si grains, energy giving food siya. So, majority talaga na kakain natin is may grains. Choose fish, poultry, beans, and nuts. Limit red meat and cheese. Avoid bacon, cold cuts, and other processed meat. So hindi naman lahat kasi nakukuha dun sa sa like for example, gusto natin mag-intake na maraming protein. Hindi natin makukuha yun sa mga sa mga processed meats kasi may mga chemical ng halo yun. May mga saturated na yun. Okay? So, ayan. And din yun yung kanina, my plate, my health. So, my plate is divided into 4 sections. So, ayun yung sample nyo sa kanya. So, on 30% grains, 40% vegetable, 10% fruits, and then 20% protein. So, accompanied by a smaller circle representing dairy, such as a glass of milk or a yogurt cup. So, make half your plate fruits and vegetables, and then switch to 1% or skim milk. Make at least half your grains whole and vary your protein food choices. So, the guidelines also recommend portion control while still enjoying food as well as reductions in sodium and sugar intake. So, sa kanya, ang mas focus talaga siya is yung sa mga vegetables kasi nga mataas yung content ng vegetables sa lahat ng mga minerals, ng mga vitamins kasi nga lalo yung mga dark green leafy vegetables, sobrang taas ng content niyan. Tapos grains, so get your calcium rich foods, make at least half your grains whole grains, so go lean with protein. Okay, so ayun yung sa kanya, my plate, my health. So next, ayan naman sa my pyramid. So sa my pyramid naman, kung mapapansin nyo, eat most. So ano yung kailangan nyo daw kainin ng majority? Yung eat most is yung grain and cereals. So kumbaga siya yung parang nagsisilbing carbohydrates niya, si grains and cereals. Tapos and then si eat more, fruits and vegetables. Then eat moderately, mga meat, yan, poultry, fish, eggs, dry beans, and dairy products. And then eat less, such as yung mga matataas yung content ng fat, ng oil, ng salts and sweets. So etong my pyramid na to is ano lang siya, kumbaga is an outline of what to eat each day based on the dietary guidelines. Kumbaga ito lang yung outline na kailangan niyang kung ano yung dapat niyang kainin each day based sa dietary guidelines. So, ito naman, hindi siya parang, kumbaga, prescription. So, more on a general guide lang siya that lets you choose kung ano talaga yung prepare mong diet, kung ano yung healthful diet na right para sa'yo. Okay? So, hindi siya basta, hindi siya prescription sa'yo. Kumbaga, choice mo pa rin masusunod. Kumbaga, general guide
Okay, so kumbaga once kasi makita mo yan, parang mas maengganyo ka rin naman gayahin yung guide na binigay niya kasi nga sa tingin mo is ito yung makakatulong sa'yo, ito yung possible na magbigay sa'yo ng magandang health. Okay? So ayan o, sa My Pyramid niya. So 2015, 2011 My Pyramid, ito naman orange. Kung mapapansin nyo dito sa color orange, ayan, yung sa gilid, sa may hagdan, grains. So nandiyan nakapaload yung lahat ng grains niya. Tapos sa green, so vegetables. Tapos sa red, yung mga prutas, such as yung mga peaches, apple, strawberry, strawberry. And then sa blue, yung mga dairy, mga calcium rich food. So majority sa mga ano yan, sa mga buto, sa mga teeth, ayan, sa pampatibay kumbaga. Purple, so kung mapapansin nyo sa purple ay yung mga proteins, diba? So yellow, so tingnan mo yellow, diba kung mapapansin nyo as ano lang siya, maliit lang, kapuringgit lang kung titingnan kasi nga ang ano siya, fats and oil siya. So kumbaga hindi siya para talagang healthy, pero kailangan din ng katawan natin sa kanya, kaya lang maliit lang na portion yung kailangan nating ilagay sa fats and oils. So note niya is the stairs on my pyramid represent the importance of exercise with the minimum recommendation of 30 minutes a day. So katulad nga ng sabi natin, kaya kailangan lagi ka ring may hindi lang basta kain, kumbaga sasabayan mo ng proper exercise. Kasi para din na-burn yung mga excess na mga fats sa katawan mo. Yung para nalalabas mo din yung mga sweat na excess sa katawan mo. Diba? Kaya 30 minutes a day. Kahit simple jog lang, simple na run lang sa sa bahay, di ba? So, eating the right amount from each food group kasi is called a balance. So it's called a balanced diet siya, kumbaga. Okay? So kaya kailangan lagi tayong sasabayan natin ng exercise, ng proper healthy eating habits, okay? So food exchange list naman. So food exchange lists are the basis of meal planning system designed by the American Dietetic Association and American Diabetes Disorder. So they are based upon in the principles of good nutrition for everyone. So it provides a way of grouping foods together to help people on special diets stay on track. So despite na nagda-diet sila, pero yung diet nila is hindi nakakasama sa kanila walang naapektuhan. Okay, so basta nasa track pa din yung kinakain nila. So this list put foods into 6 groups such as yung mga starch or bread, meat, vegetables and fruits, milk and fats. Okay, so within a group, one serving of each food item in that group has about the same amount of carbohydrates, protein, fat, and calories. So, lahat ng i-present natin na food dito is same ng amount ng carbohydrate, protein, fat, and calories. Okay? So, una, sa starch and bread list natin, yung sa mga bread, cereals, grains, crackers, and snacks. So, una dyan is yung bagel. So, si bagel daw, so, starches muna. Sige, breads and flours, each serving 15 gram carbohydrates, 3 gram protein, and then 0 to 1 gram fat, and 80 calories. So, si bagel, ito yung tawag dito, is a type of bread na parang yung bilog. Kung nakakita na kayo ng ganun, yung parang may ring siya, may butas siya sa gitna. So, saan siya gawa? Sa yeast. Sa yeast gawa yung bagel. Okay? So, ang kailangan na ibigay natin portion sa kanya is 1/4 or 1 ounce. Okay? So, biscuit, bread, and a reduced calorie, white whole grain, unfrosted raisin. Okay? So, bun, hot dog or hamburger, 1/2 bun, 1 ounce, chapati. So, si chapati, ito yung gawa siya sa wet flour. Ito yung parang sa tawag dito, yung parang sa shawarma, yung puti, yung kulay bilog, yung pinambabalot. Ayun, chapati yung tawag doon. Small lang kailangan natin ibigay. So, 6 inches across. And then, cornbread, English muffin. Diba? So, flour, cornmeal, wet germ, naan Indian bread. So, itong naan Indian bread, din siya, it is made with tawag dito, it's made eggs siya, made siya sa itlog, sa yeast din. So ayun yung non-Indian bread. So pancake, 1/4 inch thick, 1/4 inch across. Pita bread, so si pita bread parang same lang din siya sa chapati. Okay, roll plain small, 1 ounce topping bread, 1/3 cup taco shell or tostada shell, tortilla, corn
corn or flour, 6 inches, then waffle. Okay? So, ayun yung sa starches. So, ano pa? Sa cereals and grains. So, sa cereals and grains and pasta, so each serving 15 gram carbohydrate, 3 gram protein, and then 0 to 1 gram fat, 80 calories. So, katulad sa starch. So, same lang sila ng serving. Okay? Si barley. So, cook, 1/3 cup. Bran. Pag sinabing bran, ito yung bran bread, typically, ito yung tawag dito, mga mataas yung level ng ano ito, dietary fiber. So, si bran bread, yung bilog na parang ano din siya, wet bread. Parang same siya ng sa wet bread. Okay? So, si ano pa, bulgur. Bulgur cook, 1/2 cup. Pag sinabing bulgur, ito yung tawag dito, ang tawag doon, alternative siya to rice. So, pero ang si bulgur kasi mas ano siya, parang mas mataas yung content ng ano niya, ng tawag dito, ng fiber, unlike dun sa rice. So, mas healthy si bulgur kesa kay rice. So, parang same lang din naman siya sa rice. So, kaya lang medyo pricey yata to si bulgur. Okay? So, mataas yung content ni fiber. Mataas yung content ni bulgur ng fiber. Cereals. So, ayun nga to. Sabi natin, bran, 1/2 cup, oats, oatmeal, puff, shredded wheat or plain, sugar-coated cereals, unsweetened, ready-to-eat cereals. Okay? So, yung mga fortified cereals yan, yung mga lalagyan lang ng gatas, papakuluan lang, lalagyan tubig mainit. Ayan yung mga ready-to-eat cereals. Okay? So, snacks. Pag naman sa snacks, and then, same lang din sa serving. So, animal crackers. So, crackers, yung 8 crackers yung kailangan mo. Katulad ng crackers na crisp breads, round butter type, saltine type, sandwich type, whole wheat regular, graham crackers, matzo. So, si matzo, ito yung flatbread na tinatawag na gawa lang din naman siya sa flour. Matzo. So, usually, ano siya, sa galing to sa traditional siya sa traditional food to si matzo. Kung di ako nagkakamali. Okay? So, flatbread lang siya. Ayun yung parang mga sinaunang bread na binibigay nun sa mga sa dito yung mga kikipaggera. Ayan. So, ayun yung matzo. Melba toast. So, melba toast. Parang ito yung ano yung maninipis na toast yan. Alam ko, yung melba toast, yung crisp. Ayun, 2 inch by 4 inch lang siya, 4 pieces. So, ayun nga, maninipis nga siya. So, ito, si matzo rin, yung naalala ko lang. So, pwede siyang gawing, pwede siyang gawing base dun sa, sa pizza. So, gawa kasi siya sa, sa flour. Kaya, pwede siyang gawing base ng pizza, base ng lasagna. Ayan, si matzo. Oyster crackers, popcorn pop, pretzels, rice cakes, 4 inches across, 2 snack chips such as yung mga baked and then regular chips. Okay? So, next is the starchy vegetables. So, when we say starchy vegetables, ito yung type ng vegetables na nagko-contain ng mataas na content or amount ng starch. Okay? So, una is yung cassava. Ayan, mataas naman talaga content. Corn on cob, large. Hominy. Pag sinabi nating hominy, ito yung hominy can. Alam niyo yung sa Tagalog, in hominy is yung binatog. Ay, yung white corn kernel. So, ayun yung binatog na sinatawag. O, kaya lang, sabi diyan, can. So, may nabibili namang yung white corn kernel na nakakan. So, 3/4 cup lang daw ng parsnip. Pag sinabi nating parsnips. So, pag sinabi nating parsnips, ito yung tawag dito yung, alam niyo carrots. So, pag sinabing carrots, yung orange. So, si parsnips, ito yung white. Kumbaga, white carrot siya. Okay, so, ayun si parsnips. So, 1/2 cup din siya. Peas or green. Plantain. Pag sinabing plantain, alam ko familiar na kayo dyan. Plantain, tapos yung hinog daw, ripe. So, ang ibig sabihin ng plantain, ito yung mga saging saba. Okay, so, plantain. So, ripe daw, kailangan yung hinog na. So, saging sabang hinog na kasi majority na saging saba, di ba? Pag narinig natin saging saba is yung green. Pero masarap naman kasi talaga yung green, yung mga pahinugin. Kaya lang medyo mapakla lang. Pero ayun, ako kasi mas prefer ko minsan kainin yung mga saging sabang ganun, yung green. Okay? So, pero ang kailangan dyan is yung ripe or yung hinog. So, okay? Potato, baked with skin, boiled, all kinds,
mga mashed potato, french fried, ayan. So, ayun yung mga types ng mga potato. Pumpkin can, no sugar added, squash. So, winter, acorn, and butternuts, succotash. Succotash. So, si succotash, parang ito yung parang ano to vegetable dish to kung di ako nagkakamali. Alam ko vegetable si succotash. So vegetable dish siya na may corn, yan, may beans, may tomatoes. Alam ko yun yung content ng succotash eh. May mga pepper, so more on vegetable dish siya. Okay, so yam and sweet potato. Okay? Ayan, sa mga beans, peas and lentils. So also found under meat and meat substitutes. So same lang din siya ng serving. So baked beans, 1/3 cup lang. So beans such as yung mga black beans, di ba? Mga garbanzos. Yan, kidney beans, ito yung mga kidney beans, ito yung tinatawag na bitsuelas. So si kidney beans yon, lima beans, ito yung tawag dito yung patani, lima beans. Ayan yung lima beans, patani. Navy beans, nabi beans kung tawagin in Tagalog, munggo. Okay, ayan yung nabi beans, navy beans, munggo lang din yun. Pinto beans, white beans. So, itong si white beans, so kung mapapansin nyo, di ba ito yung nabibiling matamis. Mga white beans, yung mga dried. So, mga the dried one. Ayan yung mga white beans. Okay? So, lentils. So, lentils, munggo din siya. Such as yung mga brown, green, yellow. So, ayan yung types ng mga munggo. Peas. So, black eye peas. So, ito yung parang black eye peas, yung mga buto ng sitaw. Ayun yung black eye peas na sinasabi. Okay, split peas, tapos refried beans can. So, ito yung mga, pag sinabi natin refried, ito yung mga na-mash, mga dinurog na beans. Okay, so ayun yung refried beans, kaya nakakan siya. So, 1/2 cup lang din siya para ma-complete natin yung 15 carbs, ng 15 gram carbs, 7 gram protein, and then 0 to 3 gram fat. Total of 125 calories. Okay? So, sweets and desserts and other carbohydrates. So, food composition varies. See right-hand column. So, beverages, soda, energy, and sports drinks. So, cranberry juice, yung mga cocktail, di ba? Ano pa? Energy drink. So, ano ba yung energy drink? Ito kasi si energy drink. Kaya nga, energy drink. So, magpo-provide siya ng sudden or quick na energy sa katawan natin. Okay? So, fruit drink or lemonade, madali lang naman din siya gawin. Usually, yung mga cucumber, lemonade, mga gawa lang siya sa prutas. So, ayun yung masarap gawin lalo kung may gamit ka. Tapos kung may prutas ka. Hot chocolate, such as yung mga regular, sugar-free or light. Soft drink or yung soda, regular. So, 38 gram carb. O kung mapapansin nyo, 38 gram. Diba, ang taas ng content ng carb ni soda or ni soft drink. Why? Kasi nga mataas talaga yan niya, lots of sugar talaga si soft drink. Kaya nga mas siyang ginagamit ng mga hypoglycemic na patient, lalo pagka gutom na yung yung tao, yung pasyente natin, di ba? Sports drink. So, ano ba yung pinakaiba ni sports drink kay energy drinks, di ba? Pag sinabi natin sports drink, kumbaga tawag dito katulad ng Gatorade, ano siya, para ma-replenish yung mga fluids na nawala sa katawan natin, kumbaga yung mga electrolytes na nawala sa katawan natin, i-replenish niya. So, that's the sport drink. So, yung mga ibabalik niya yung mga nawalang mga carbs sa katawan natin kasi nga because of physical activity, heavy activity na ginawa natin. So, si energy drink nga, katulad ng sabi natin kanina, ang pinagkaiba niya kay sports drink, baka nalilito kasi kayo sa energy drink tsaka sa sports drink. Pag sinabing energy drink, ito yung quick or mabilisang pagbibigay energy or alertness dun sa tao na uminom ng energy drink. Pagka naman sports drink, to replenish fluids such as yung mga electrolytes na nawala sa atin during physical activity. Okay? So, ayun yung pinagkaiba ni energy drink tsaka ni sports drink. Ayan. So, si brownies, cakes, cookies, gelatin pie, and pudding. So, kung mapapansin nyo, pwede nyo naman siya screenshot para magkaroon lang din kayo ng references. Okay? So, brownie, small unfrosted, cake, cookie, cupcake frosted, fruit cobbler, gelatin, pie, pudding. Okay? So, ayan, sa candy
candy spread, sweets or sweeteners, syrups, and toppings. So, katon yun, candy bar, candy heart, chocolate kisses, coffee creamer, fruit snack, chewy, fruit spread, 100% fruit daw, honey. Yan, so si honey, katulad sabi natin, no, sobrang taas din ng carbs ni honey, lalo sa sugar. Jam or jelly, sugar, syrup, chocolate, and light and regular condiments and sauces, di ba? So si condiment and sauces, mga barbecue sauce, cranberry sauce, gravy, so salad dressing, pot pre. So yung mga salad dressing yan usually na ginagamit sa yung mga Caesar salad. So usually yung masarap na gamitin dito yung mga pot pre, yung wala talagang katas ng taba kasi mas masarap siya. So sweet and sour sauce, so condiments and sauces. So ayan, katulad din pala sabi natin kanina, same lang din siya. Donuts, muffins, pastries, and sweet breads. So banana nut bread, donut, cake plain, so muffin, sweet roll or Danish. So, di ba, social Danish, mamahalin 'yun. Usually, nabibili siya talaga siya sa mga bakery na medyo may class kasi medyo ma-process siya. So, ayun, frozen bars, frozen desserts, frozen yogurt and ice cream. So, frozen pops. Ito yung mga nabibili sa palengke or yung sa mga naglalako-lako, yung sumisigaw. Ayan, frozen pops, fruit juice bars, di ba? 100% juice, frozen yogurt, fat-free or regular ice cream. Fat-free, light, no sugar added. Sherbet or yung sorbet. So, ayun. Granola bars, replacement bars or shakes and trail mix. So, granola or snack bar, meal replacement bar, meal replacement shakes, trail mix. So, ito yung mga ito yung pag gutom na gutom tayo, nabibili natin sa sa mga sa 7-Eleven, yung may mga pit bar. Ayan. So may mataas yung content ng fiber noon, mataas din yung content ng carbs noon. Kasi nga more on energy giving siya, mas magkakaroon tayo ng energy once na kumain tayo ng ganun. Fruit and juices. So sa fruit and juices, so fruit each serving katulad, the weights in parentheses include the peel, skin, rind, and seeds. So kasama na daw yun sa yung balat nung prutas na kakain natin. Apple, mga unpeeled or yung small apples dried, apple sauce, unsweetened, apricots. So fresh, apricot dried, banana, blackberries, blueberries, cantaloupe, di ba? Cantaloupe or yung melon. Okay, cherries, sweet fresh dates. So si dates, ito usually nakikita siya sa sa mga palm tree. So, dun siya usually nakikita. Okay, si dates. So, si dried fruits, figs, fruit cocktail, grapefruit, large sections can, grapes, small, honeydew. So, si honeydew, ito masarap to pag sobrang lamig ng honeydew. Ito yung parang kung mapapansin nyo, once na kulay dilaw din siya. Tapos, ang laman niya is yung parang, it look like na white na melon, yung loob niya, si honeydew. Sobrang tamis niya, masarap talaga siya, lasang honey naman talaga siya. Kaya medyo hindi siya ganun ka-common. Okay, masarap siya pag sobrang lamig. Si honeydew. Fruits ulit, ayan, continuation, plums. So si plums, pag sinabing plums, such as yung mga yung mga fresh mall, ito yung, alam ko familiar kayo sa plums, ito yung tinatawag na siniguelas. So plums yung tawag doon. So 1/2 cup, 2, tapos 5 ounce si prunes. Pag naman sinabi nating prunes, ito naman yung mga dried plums. Okay? So, dried plums naman siya. Di tulad ng plums mismo, siniguelas siya. So, si prunes, ito yung mga dried plums. Raisins, ayan, mga raisins, pasas, raspberries, strawberries, tangerines. So, pag sinabi nating tangerines, ito yung dalanghita. Okay? So, si tangerines or small amount ng tangerines, 8 ounce na yung katumbas nun. Tapos, watermelon, 1 and 1/4 cup cubes. Okay? Fruit juice or yung mga fruit juices, so liquid siya, mas mabilis yung absorption niya, mas mabilis na pwede natin siya iinumin, intake. Okay, apple juice or yung mga apple cider, fruit juice blends 100%, grape juice, grapefruit juice, orange juice, pineapple juice, prune juice. So ito naman mas mas masarap kung yung totoong prutas yung gagamitin natin, kasi once na bumili tayo nung mga juices lang na nabibili sa tindahan, may mga halong chemical na siya. Let's say yung yung buko juice.
'di ba yung buko flavor na juice, ang tapang ng ano niya, as in ang lasang-lasang gamot. Okay, so may mga halo na kasi yun, so hindi rin siya healthy. So ayan. So vegetable list, so non-starchy vegetable siya. So serving size 1/2 cup cooked, 1/2 cup raw, and then 1/2 cup vegetable. So each serving 5 gram carbohydrates, 2 gram protein, and then 0 gram fat and 25 calories. Okay, so ayan, so paki-screenshot na lang, hindi ko na siya isa-isahin para meron na lang din kayo reference. So ito naman, so it depends din siya sa luto nung sa tao. So magluluto kasi minsan mas mas prepare nila yung, baka mamaya kasi sa inyo ibang magluto, nawawala yung pagka healthy nung food o yung healthy nung gulay. Why? Kasi napapabayaan natin na dudurog, kumbaga nagiging ang tawag yung lamog yung pagkakaluto natin kasi pagka kasi ganun na parang nababawas yung content ng gulay. Okay, so mas masarap kasi kung medyo lang, half cook mo lang siya lulutuin, mas nandun pa rin yung content nung nung gulay, nung nutrients na kailangan. Okay, so ayan, karugtong din siya nung sa vegetables. Okay, so meats and substitute meat. So meats and meat substitutes. Okay, so lean selection. So good choice siya, mga beef jerky. So cheeses, cottage cheese, egg substitute, plain egg whites, fish, catfish, fish smoke, herring or salmon, game, buffalo, ostrich, rabbit, venison, hot dog with 0 to 3 gram fat per ounce, lamb, organ meats, such as yung mga heart, kidney, liver, and yung basta anything na laman loob niyan, mataas sa cholesterol yan. Kaya lang, mataas din na may content niya ng iron. Kaya pipiliin lang din nating mabuti. Okay? So, oyster, fresh or frozen, fork, lean, ham, tenderloin, okay, rib or loin chop. So, ayan, karugtong lang din siya nung sa mga meat. Okay? So, medium fat. So, dito naman sa medium fat sa selection, so it's serving 0 gram carbohydrate, 7 gram protein. So, ang tataas nung niya, tumataas na yung fat niya kasi nga medium fat na siya. So, nalipat, sorry. So, sa medium fat na yan, so moderate amount nung fat na possible natin makuha dyan. So, cheese, or reduced fat cheese, ricotta cheese. So, si ricotta cheese, ito yung, kung kumakain kayo ng, tawag dito ng lasagna, ito yung savory. Ito yung parang yung nasa ibabaw nung lasagna. Ricotta cheese yung tawag doon. So, ayun yung mataas yung content niya rin ng fat. So, medium fat din siya. So, basta kahit anong usually yung ricotta cheese kasi na yung ginagamit siya sa mga Italian foods. So, kahit anong type ng Italian foods, ayun yung minsan na nasa dressing nila or nasa nagbibigay pampalasa doon. Okay, mozzarella, yan, feta cheese, beef, corned beef, ground beef, meatloaf, egg, high cholesterol, fish or fried, tapos lamb, tapos pork, yung mga cutlet pork, shoulder, poultry, ricotta cheese ulit, sausage, and then veal. So, high fat selection naman. So, pag sinabing high fat, so sobrang taas ng content ng fat niya sa katawan. So, possible na tumaas yung mga cholesterol natin dito. Okay? So, 8 or more gram fat yung ang cholesterol, ang fat niya. Okay? So, una-una yung mga bacon, mga pork, turkey, cheese, mga regular such as yung mga American cheese, blue cheese, cheddar cheese, diba? Hot dog, mga beef jerky, beef pork, pork ground, sausages, spare ribs, processed meats, sausages, mga bratwurst, chorizo, ayan, matataas yung content ng fat niyan. Knockwurst, Polish, smoked salmon, diba? So, ito naman mga plant-based proteins, diba? So, pag sinabi nating mga plant-based protein, ito yung tawag dito, other term niya is incomplete protein siya. Hindi siya yung katulad ng mga animal protein. Pag kasi sinabi nating animal protein, complete yung protein niya, like yung nagko-contain siya ng 8 amino acids, unlike sa mga plant-based proteins, incomplete protein siya. But then may mataas pa rin na may content ng protein niya, hindi lang tulad ng mga nasa animals. Okay, so kindly screenshot na lang din para may references kayo. Milk list. So sa milk list naman, so milk and yogurt, so fat free or skim and low fat, 1% selections, best choice
So, each serving 15 gram carbs, 8 gram protein, 0 to 3 gram fat, and 100 calories. Pag sinabi natin yan, yung mga fat-free, low-fat buttermilk, fat-free milk, low-fat 1% milk. So, pag kasi skim milk, ibig sabihin mga fat-free siya. Okay, so, non-fat siya. Yung usually yan, mabibili sa mga sample natin dyan na mabibili nyo sa pangmasa is yung Cowhead. Ayan, mga Arla, yung brand name na Arla, Cowhead, ayan. Mga fat-free siya. So, mas masarap siya inumin naman talaga. Malasa naman siya. So, usually, less fat lang siya, but then fewer calories lang din yung makuha mo than dun sa whole milk eh. Kasi pagka dito kasi sa mga fat-free, less yung ano niya, less fat siya, but then fewer yung calories niya, di ba? So, ayun yung pinagkaiba niya. So, but then nakapag-provide pa din naman siya ng mga kahit pa paano ng mga essential na mga vitamins, mga minerals, like yung mga protein, calcium, ayan, vitamin D, di ba? Ito sabi ko kanina, yung mga milk, meron na siyang halong calcium tsaka vitamin D. So, napaka-valuable pa rin naman siya ng mga healthy diet natin, lalo sa mga tao. Kasi nga, pagka yung ibang tao kasi mas prepare nila yung, yung ma-manage yung nila, yung weight nila. So, ito yung mga mas magandang intake nila. Yung mga fat-free. Okay? So, para ma-manage yung weight nila. So, evaporated fat-free milk, fat-free dry milk, tapos yung mga yogurt, diba? Fats. So, sa fats naman, so, monosaturated fats. So, pag sinabi nating monosaturated fats, ito yung type ng type ng unsaturated fats to. Okay? So, pag sinabi nating unsaturated fats, ibig sabihin, good for the health naman siya. Hindi siya yung nakakapagpataas ng cholesterol. So, ito nakakababa naman siya ng mga cholesterol. Kaya nga, unsaturated siya. Monounsaturated fats siya. Okay? So, such as yung mga avocado, almonds, cashews, Brazil, pilberts, hazelnuts, macadamia, mixed peanuts, pecans, pistachios, oils such as yung mga olive oil, canola oil, peanut oil, di ba? So, ayun yung mga mas prefer ng ibang nagluluto eh. Kasi nga monounsaturated siya, hindi siya mataas yung content niya. So, ayan yung polyunsaturated naman. Pag naman sinabi nating polyunsaturated fats, polyunsaturated fats, so usually makikita yan sa mga plants, sa mga animal foods. So, katulad na lang ng mga margarine, mayonnaise style, nuts, oils, margarines din, okay, with plant stand or esters. So, usually din naman, itong mga polyunsaturated fat na to, makikita siya sa mga nuts, sa mga seeds, sa salmon, ayan, may content din yung mga polyunsaturated, hindi siya ganun kaano dun sa makakasama sa tao. Okay, mga vegetable oils, ayan, continuation. Ito na mga saturated fats. So, pag sinabi natin saturated fats, ito yung kailangan natin bawasan. Kasi mataas yung content ng fats niya. Kasi nga, ito yung katulad ng diniscuss ko before, is possible na tumaas yung cholesterol natin. So, bacon, butter, chitterlings, coconut cream, cream cheese. Ayan. So, ayan. Kindly screenshot na lang din para mayroon kayong reference. So, ito sa food label, sa next discussion na lang natin to, food label. So, for now, end muna. So, ayan lang muna tayo today. So, pwede nyo naman siya panoorin anytime. Okay? So, thank you. So, pag may question, pwede kayong mag-ask sa akin. Pwede nyo kayo message anytime. Okay? So, thank you.